Sa unang tingin, maaaring kilala si Natasha Zobel de Ayala bilang miyembro ng isang prominenteng pamilya sa Pilipinas. Ngunit sa likod ng kanyang apelyido, siya ay may sariling kwento, talento at ambisyon. At ngayon ay naglalakbay siya sa isa pang makabuluhang yugto ng buhay, ang pagpasok sa married life. The Philippine Showbiz List presents, sino si Natasha Zobel de Ayala? Born into legacy. Bago pa man makilala si Natasha Consuela Zobel de Ayala, nakaukit na ang kanyang apelyido sa kasaysayan ng negosyo sa Pilipinas. Siya ay bahagi ng isang prominenteng pamilyang may higit sa isang siglo ng impluwensya sa ekonomiya at lipunan ng bansa. Kabilang sa 8th generation ng Zobel de Ayala clan na kilala sa pangmatagalang pamumuno sa Ayala Corporation at iba pang negosyo sa real estate, banking at infrastructure. Si Natasha ay panganay sa 4 na magkakapatid na sina Sylvia, Katia at Fernando Alvaro. Ang kanyang ama ay si Fernando Zobel de Ayala, isang kilalang leader ng Ayala Corporation na nagsilbing presidente at CEO nito sa loob ng maraming taon. Sa ilalim ng pamumuno ng kanyang ama, lalo pang lumawak ang negosyo ng Ayala sa iba't ibang sektor tulad ng real estate, banking, telecommunications at infrastructure. Ang kanyang ina naman ay ang philanthropist na si Catherine Kit Silverio Zobel de Ayala, na kilala sa pagiging pribado ngunit aktibo sa social at cultural circles. Hindi rin maikakaila ang bigat ng kanilang pinanggalingan dahil ang kanyang lolo ay si Jaime Zobel de Ayala, ang dating chairman ng Ayala Corporation at isa sa mga haligi ng modern business leadership sa Pilipinas. Sa kanyang pamumuno, naging simbolo ng stability at long-term vision ang Ayala Group. Bukod dito, kabilang din sa mga kamag-anak ni Natasha ang kanyang tiyuhin na si Jaime Augusto Zobel de Ayala na nagsilbing CEO ng Ayala Corporation. Educational Journey. Sa paglipas ng kanyang kabataan, unti-unting lumayo si Natasha sa inaasahang corporate track ng kanilang pamilya at nagsimulang hubugin ang sarili sa isang mas creative direction. Nagkaroon siya ng pagkakataong pumili ng sariling paaralan. Sa halip na sumunod sa tradisyonal na landas, mula sa International School Manila, pinili niya ang St. George School sa Rhode Island. Sa isang interview, ayon kay Natasha, na natanggap niya ang warm community mula sa unang pagbisita pa lamang kaya ito ang napili niya. Tulad ng kanyang ama, isa ring dedicated runner si Natasha at naging miyembro ng school's cross-country team kung saan siya ay consistently one of the team's top 4 finishers, ayon sa ulat ng school paper. Sa kanyang 2nd taon sa abroad, ayon sa kanya natutunan niya na mag-adjust sa bagong kapaligiran at hinasa ang kanyang responsibility at time management skills. Sa tuwing nakikipagkita ang ibang Filipino students, hindi nga raw maiiwasan ang pag-uusap tungkol sa mga paboritong pagkain sa Pilipinas tulad ng sinigang at adobo. Sa kabila ng pagkalayo sa pamilya at mga alagang hayop tulad ng mga aso at pagong, ayon kay Natasha, alam niyang proud ang kanyang mga magulang sa kanya. Matapos ang kanyang high school, nagpatuloy siya sa Georgetown University kung saan nagtapos siya ng Bachelor of Arts in Art History mula 2015 hanggang 2019. Kalakip ang double minor sa Spanish at Sociology. Matapos ang kanyang undergraduate studies, nagpatuloy si Natasha sa Fashion Institute of Technology kung saan nakakuha siya ng associate's degree sa Fashion Business Management noong 2021. Sa yugtong ito, nagsimulang magtagpo ang kanyang interes sa fashion at practical aspect ng industriya mula retail strategy hanggang pag-unawa sa fashion market dynamics. Hindi naglaon, pinili ni Natasha na mas palalimin pa ang kanyang kaalaman sa fashion sa pamamagitan ng isang advanced program sa Parsons School of Design. Dito niya natapos ang Master of Professional Studies in Fashion Management noong 2023. Ang kombinasyon ng kanyang edukasyon sa art history at fashion management ay naging pundasyon ng kanyang kakaibang perspective sa fashion at luxury retail. Natasha's Path in Fashion. Pagkatapos ng kanyang formal na edukasyon, hindi nagtagal ay sinimulan ni Natasha ang kanyang landas sa professional fashion world sa pamamagitan ng mga internship at level entry roles na nagbigay sa kanya ng real-world exposure sa luxury retail at personalized client service. Noong 2017, nagsimula siya bilang showroom intern sa Creo Consulting sa New York. Simula dito, noong 2018, naranasan niyang maging stylist, customer experience intern sa Moda Operandi Incorporated. Pagsapit ng huling bahagi ng 2019, nagtrabaho si Natasha bilang private client assistant stylist at The Webster sa New York City metropolitan area.
Ang papel na ito ay nagbigay sa kanya ng malalim na karanasan sa personal shopping, order management at high-touch client service. Nagpatuloy ang kanyang pag-usbong noong 2020 sa parehong retailer bilang private client assistant stylist. Hindi rin siya nagkulang sa karanasan sa Southeast Asia nang siya ay maging bahagi ng Zalora Group sa Pilipinas bilang business development intern at project management intern mula 2021 hanggang 2022. Ang karanasang ito ay nagbigay kay Natasha ng mas malawak na perspective mula sa Western luxury retail hanggang sa mabilis na lumalagong e-commerce landscape sa Asia. Matapos ang kanyang internship at pag-aaral, unti-unting umangat si Natasha sa mas seryosong mga tungkulin. Noong 2023, naging personal stylist assistant siya sa Neiman Marcus Group sa Texas, kung saan mas pinagtibay ang kanyang expertise sa customer experience, personal shopping, at retail operations. Ang kanyang kasalukuyang posisyon ay bilang Customer Experience and Personal Shopping Management sa TWP sa New York simula 2025. Sa papel na ito, siya ay responsable sa paghubog ng customer relation, pagmamanage ng shopping experience, at pagtiyak na naaayon sa luxury standards ang serbisyo ng brand. A New Chapter of Love, Natasha's Wedding. Matapos ang ilang taon ng abala at masigasig na pagbuo ng kanyang career sa fashion at personal shopping sa New York, pinili ni Natasha na pumasok sa isa pang makabuluhang yugto ng kanyang buhay, ang pagiging may bahay. Ang kanyang dedication sa trabaho at personal growth ay tila naging natural na paghahanda para sa mas malalim at personal na commitment na haharapin niya sa piling ni Jamie Knox, isang investment banker. Sa mga araw bago ang seremonya, winelcome ng couple ang kanilang malalapit na kaibigan at pamilya sa isang garden-themed rehearsal dinner. Ang mga larawan online ay nagpakita ng halos parang dreamy environment kung saan nag-stand out si Natasha sa kanyang suot na Filipiniana. Ang setting ay nagbigay ng hint sa kung ano ang aasahan sa mismong araw ng kasal, isang intimate and cinematic celebration. Noong March 31, 2026, sa mismong araw ng kasal naman, ang Santuario de San Antonio sa Forbes Park, Makati City ang nagsilbing timeless na backdrop. Ito ay isang paboritong venue para sa mga intimate at classy celebration ng prominenteng pamilya sa Pilipinas. Suot ni Natasha ang strapless gown na may structured bodice at soft A-line skirt na may delicate floral lace appliques. Pinanatili niya ang accessories na minimal na sinamahan lamang ng pearl choker at matching earrings. Habang nanonood ang mga bisita, naglakad siya sa aisle kasama ang kanyang ama. Magkahawak ng braso, nagtungo sila kay Jamie na nakatayo sa altar. Sa isang tahimik at emosyonal na sandali, niyakap ni Fernando ang groom bago formal na ibigay ang kanyang panganay na anak. Pagkatapos ng seremonya, nagtungo ang couple sa reception sakay ang isang makulay na jeepney-inspired vehicle na may just married sign, na agad na hinangaan ng netizens. Sa reception, si Jamie ay nakasuot ng classic barong Tagalog habang si Natasha ay nagpalit sa isang simple yet striking white gown. Sa pagdating ng gabi, nagbago ang venue sa isang glowing greenhouse na pinapailawan ng color-changing lights na nagbibigay ng cinematic and dreamlike atmosphere sa selebrasyon. Isang highlight ng gabi ay ang speech ng mga kapatid ni Natasha, sina Sylvia, Katya at Alvaro, na naghatid ng kombinasyon ng heartwarming message at light-hearted humor, na nagpatingkad sa intimate at familial vibe ng event. Kasama rin sa kasal ang kanyang tito na si Jaime Augusto Zubel de Ayala, kasama ang asawa nitong si Lizzie at ang kanilang anak na si Mariana Aboitiz. Andun din si Ella Pangilinan na makikitang lumalaki na ang tiyan para sa first baby nila ni Enrique Luelier Miranda. Bukod sa eleganteng detalye at cinematic na presentation, pinuri rin ng marami ang kasal ni Natasha at Jamie sa kanilang thoughtful gestures, kabilang ang pag-anyaya ng household staff na maging bahagi ng seremonya, at ang pagbibigay sa kanila ng outfits at makeup artist upang ma-enjoy nila ang espesyal na araw kasama ng pamilya. Ang ganitong kabutihang loob at pagpapahalaga sa mga taong bahagi ng kanilang araw-araw na buhay ay nagpakita ng humility at sincerity ng couple, na nagbigay ng unique dimension sa wedding celebration. Sa huli, ang kasal ni Natasha ay naging salamin ng kanyang personalidad. Elegant-looking woman, ngunit ang puso ay down-to-earth, thoughtful, at stable. Isang individual na nananatiling totoo sa sarili kahit sa kabila ng karangyaan tinatamasa. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe
at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!